Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish, Quezon City. Ang lahat ay pinapaalalahanang manamit ng naaangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Tawag sa ikakasal. Si Joseph John S. Paglinawan, 48 taong gulang, nakatira sa St. Dominic 4, Barangay Culiat, Quezon City, ay ikakasal kay Yami V. Gardose, 36 na taong gulang, nakatira sa St. Dominic 4, Barangay Culiat, Quezon City, sa October 19, 2024, sa San Lorenzo Ruiz Parish, Culiat, Quezon City. Si Patrick Anthony E. Castillo, 30 taong gulang, nakatira sa St. Rosalina Compound, Culiat, Quezon City, ay ikakasal kay May Cetina F. Hurtado, 32 taong gulang, nakatira sa T. Balayan Street, Barangay Santo Cristo, Quezon City, sa November 23, 2024, San Lorenzo Ruiz Parish, Culiat, Quezon City. Magsiluhod po ang lahat para sa orasyo imparata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagkumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito na tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ang mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Pagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaan, nag-uudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwalaang gumawa ng mga pagkapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil na sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan, kung saan may pagkapuot at magdala kami ng pagmamahal, kung saan may pinsala, kapatawaran, kung saan may pagdududa, pananampalataya, kung saan wala nang inaasahang pag-asa, kung saan may kadiliman, liwanag, kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Fatima, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Francisco at Santa Jacinta Malto ng Fatima, Ipanalangin mo kami. sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna sumandali.
Isang magandang hapon po sa lahat. Ngayon ang ika-26 na linggo sa karaniwang panahon. At ang tema ng ating pagdiriwang ay Pambansang Araw ng mga Mandaragat at Refugees. Lugod na bunga ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ngayong huling linggo ng Setyembre, pinasasalamatan natin ang Panginoon sa maraming biyaya na ipinagkaloob niya sa buwan na ito. Tunay siyang Diyos na bukas palad. Tinatawagan din tayo ngayong lumago at mamunga ng kagandahang loob. Hinahamon tayong isaayos ang ating mga pinahahalagahan at maging handa sa anumang maaring ibunga ng gayong pagpapahalaga. Tanging ito ang magbibigay lugod sa ating pagkatao. At pagkat ngayon ay Pambansang Araw ng Mandaragat at Refugees, alalahanin natin na may tanging pagmamahal at pagmamalasakit ang 300,000 Pilipinong mandaragat sa iba't ibang panig ng daigdig. Nagtatrabaho silang malayo sa kanilang mga tahanan, alang-alang sa maginhawang buhay at magandang kinabukasan ng kani-kanilang pamilya. Nawa ang pag-aalay natin sa Eukaristiya para sa ating mga mandaragat ay maging isa sa pinakamagandang tanda ng ating pakikiisa sa kanila. Magsitayo na po ang lahat at simulan natin ang banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya at kapayapaan buhat sa Diyos, Ama Panginoong Hesukristo at Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang hapon mga kapatid. Magandang hapon po, Padre. Sa banal ng Eukaristiya ito, manalangin tayo para sa mga espesyal na kahilingan ni Jose Tan, Princess Johaya Tan, Ophelia Tan and family, at Sister Etchel Marie Gorgonio at Father Matt Gorgonio. Manalangin tayo sa speedy recovery ni Karen Yap, Edward Joseph Abrigo, and si Salonga. Manalangin tayo din sa mga kaluluwa sa ating mga kapatid Milagros Umali, Miguela, Ernesto at ang lahat mga kaluluwa sa purgatory. Ngayon, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging karapat-dapat sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo.
Kaawaan tayo ng mga kapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad, at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa amin inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ganap na malaya ang Diyos sa pamamahagi ng kanyang mga kaloob. Bagamat siya ay may nakatakdang mga karaniwang daluyan, kumikilos din siya sa labas sa mga kayariang opisyal, pagkat ang kanyang pagmamahal ay para sa lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng lupa at kinausap nga si Moises. Ang 70 matatanda ay binahaginan niya ng Espiritu, tulad ng ibinigay niya kay Moises. Sila'y napuspos ng kapangyarihan at napahayag noon, ngunit hindi na nila inulit. May naiwang 2 matandang lalaki sa kampamento. Eldad ang pangalan ng isa, at yaong isa'y Medad. Tinawag silang kasama ng 70, ngunit hindi sumama. Gayunman, binahaginan din sila ng Espiritu ng Panginoon. Kaya sila'y nagpahayag na noroon. Nakita pa sila ng isang binata at patakbo itong nagpunta kay Moises. Sinabi niya, sina Eldad at Medad ay nagpahayag sa kampo. Dahil dito, sinabi ni Josue na anak ni Nun, ang katulong ni Moises, bakit din ninyo sila sawayin? Ngunit sinabi ni Moises, nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Mas gusto ko nga maging propeta ang lahat ng Israelita at mapuspos ng Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa kalooban ng Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos.
Ang batas ng Panginoon ay batas ng walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino sa palahat na kaisipan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na hatulan. Kapag siya ang humahatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang utos mo, Panginoon, sa alipin mo ay lingkod. Ay mayroong gantimpala kapag aking sinusunod. Walang taong pumupuna sa gawa niyang hindi angkop. Kaya ako ay iligtas sa lihim ng gawang buktot. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang lingkod mo ay iligtas sa hayag na kasalanan. At huwag mo pong itutulot na ako ay pagharian. Mamumuhay akong ganap na wala ng kapintasan. Ako'y lubos na lalaya sa kuko ng kasalanan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang mga tinatanggap nating biyaya sa buhay na ito ay hindi para sa ating makasariling kasiyahan, kundi para makatulong tayo sa mga nangangailangan. Ipinaalala sa atin ni Santiago na ang kapabayaan dito ay tanda ng katigasan ng puso na hatulan mariin ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman. Tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kapighatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng tanga ang inyong mga damit. Kinain na ng kalawang ang inyong ginto at pilak, at ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo, at parang apoy na uubos sa inyong laman. Iyan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang upa na hindi ninyo ibinigay sa mga gumapas sa inyong bukirin. Umabot sa langit, sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat, ang mga hinaing ng mga mang-aani na inyong inapi. Nagpakalayaw kayo at nagpasasa dito sa lupa. Nagpataba kayong parang mga hayop na papatayin. Hinatulan ninyo at ipinapatay ang mga matuwid. Hindi sila lumaban sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro,
Nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo ay kay Kristo, ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa liig at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang kamay, kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang paa, kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos nang bulag ang isang mata, kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, may isang pagtanong, simple lang. Naniniwala ba kayo o nananampalataya ba kayo nga may kaligtasan sa ibang mga simbahan? Sa ibang mga relihiyon? Do you believe that there is salvation in other churches? Do you? In other religion then? Do you? Ampoy? I like your answer. That is true. Roong panahon, may teaching pagturo sa ating simbahan, labas sa ating simbahan, walang kaligtasan. Oy, grabe, di ba? Pero ngayon, iba na. Kahit sa ibang mga simbahan, kahit sa ibang mga relihiyon, may kaligtasan. So, hindi tayo ang may-ari sa kaligtasan. Hindi tayo ang may monopoly sa kaligtasan sa Panginoon. Ito ang lesson natin, mga kapatid, galing sa Ebanghelyo, yung naririnig ka kanina. Kahit hindi isang disipulo ni Jesus, isang tao sa labas sa circle, sa grupo sa mga disipulo, i-describe kaganina, nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Si Juan nagtanong, should we stop him? Kasi hindi siya belong sa ating grupo. So parang exclusive, di ba? Ang impression dito, no? Sabi ni Jesus, he is also believer. He is accepting the power of Jesus. He believed in the power of Jesus, and he relies
in the name of Jesus to do something good, to drive out demon. We can add something to cure the sick, to give food to the other people, give feeding, for example, and many other good things that the others also can do in the name of Jesus whom we believe. Using His name, using Jesus' name, using God's name to cure the sick, to expel demons, to help others. A good deed. And those things, as I said, is not the monopoly of the Christians, of the Catholics, of the disciple of Jesus only. Everyone is free to call Jesus' name. Everyone is free to call, to invoke His name as far as for the goodness for others, the goodness of others, for the name of God Himself, not for his or her own goodness or greatness. Worse than that, for materialistic gain, popularity, and etc. So we can judge from that. For the love of others, for the care to others, for the mercy to others. Those are the core or the element of the kingdom of God, the very center of the proclamation of Jesus, the very center that Jesus Himself inaugurates. So we don't have to be jealous. Hindi sana magjeloso kung may ibang mga grupo na gama ng mga maganda para sa pagtulong sa iba. We don't have to be insecure if others are doing good in the name of the Lord, in the name of Jesus, for the goodness of others. We have to be happy also. May kasama tayo. At sama-sama tayo. My brothers and sisters, we are reminded here that salvation is universal, para sa lahat. And we are called to become the extension of God's hand, to offer the salvation to others, to everybody, without looking at their religion, their church, their sekta, their group, no. Ang kaligtasan ay hindi exclusive, pero inclusive. Kasi ito ay maging plano sa Panginoon. Para ang ating grupo hindi maging exclusive ng grupo, pero inclusive. Ibig sabihin, mag-include sa lahat mga tao. Yung naghanap ng kaligtasan sa buhay. Lalo na ang kaligtasan sa ating kaluluwa. Mga kapatid, as Christians, we are also reminded, in this case, to be more active. Don't be satisfied just to become members of religious organization. Of course, we belong to, if not the biggest, one of the biggest religious organization in the world, the Catholic Church. From Vatican on the top down in the provinces, dioceses, in the parishes. Big talaga. We are proud of that. But do not stop there. We have to go beyond. That we are also
the followers of Jesus. But do not stop there, maging followers, parang sunod-sunod lang. Hindi. We are also the disciples of Jesus. Meaning that we are called, we are invited to do like what Jesus has shown in our life. Being for Jesus, being with Jesus, all of us are called to do good for others. In Jesus' name, my brothers and sisters, let us fill up our society with the goodness that we can offer as Christians, as Catholics especially, by joining also others who, in His name, in Jesus' name, offering goodness to others. May our world, our society become better world and become better society, filled with the goodness of many people who become extension of the hands, of the good hands of God. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalukluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ipinaalala sa atin ng mga pagbasa ngayon ang tungkulin nating mamuhay alinsunod sa kautusan ng Diyos at paglabanan ang lahat ng kagustuhang gawin ang pawang ninanais lamang natin bilang tao. Pagkat batid natin ang ating kahinaan, pakumbaba tayong manalangin. Panginoong Diyos, maawa ka sa amin. Panginoong Diyos, maawa ka sa amin. Naway lahat ng Kristiyano ay maging laging handang makipagtulungan sa lahat ng mga taong tapat sa pagtataguyod ng anumang mabuti. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, maawa ka sa amin. Naway maging bukas ang pag-iisip ng mga pinuno ng ating mga pamayanan, gaya ni na Moises at Jesus, sa pag-unawa sa patnubay ng Espiritu at maging handa sa pagtalima sa kanyang gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, maawa ka sa amin. Naway ang ating mga mandaragat at kanilang pamilya ay manatiling tapat sa kanilang pananampalatayang Kristiyano at mapanatili ang pagmamahalan sa kabila ng kanilang pagkakalayo sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, maawa ka sa amin. Naway may pagkaloob ng mga among tagapagpagawa sa mga namamasukan at ng mga opisyal sa gobyerno sa kanilang mamamayan ang anumang nararapat para sa kanila. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, maawa ka sa amin. Naway mapagtanto nating lahat na ang mga biyaya at kayamanang ipinagkakaloob ng Diyos ay hindi upang itago at kamkamin, kundi dapat na ibahagi, lalo na sa mga nangangailangan. Manalangin tayo.
Panginoong Diyos, maawa ka sa amin. Upang tayong lahat ay matutong makinig sa panaghoy ng kalikasan at sa pagtangis ng lahat ng biktima ng mga trahedya sa kalikasan at hagupit ng pagbabago ng klima, at ng lahat ay matuturing mga laga para sa daigdig na kinalalagyan natin. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, maawa ka sa amin. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan at ang lahat ng mga kahilingan sa banal na misang ito. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, maawa ka sa amin. Panginoong Diyos, turuan mo kaming magalak sa kabutihan ng iba at makipagtulungan sa kanila sa pagtataguyod ng mga pagpapahalaga ng kahariang itinatag ng iyong anak. Ikaw na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugot ang aming paghahandog, at ito nawa ay siyang makaloob ng iyong pagpapalang sa ami umaagos sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at makapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo
ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nakakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nakakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawagan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noon matapos ang hapunan, hinawagan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa
at ni Roberto na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na nakasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugot-lugot sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, takalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Ngayon
Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pakalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain. At sumaiyo rin. Ngayon, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katawan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayon ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna sumandali para sa ilang paalala. Una, mayroon po tayong second collection para sa pagkapatayo ng Kristong Hari Parish at Shrine of the Youth. Pangalawa, inaanyayahan po namin ang lahat ng hindi pa nakakatanggap ng unang pakikinabang o First Communion. Magkakaroon po tayo ng parent meeting sa ka-6 na Oktubre or October 6 sa ganap na alauna ng hapon. Mangyaring tumungo lamang sa opisina ng ating parokya upang magpalista. At panghuli, ang 10 a.m. Mass ay muling ibabalik na sa English Mass at ang 5 p.m. Mass po ay sa Tagalog at naka-livestream sa Facebook page ng San Lorenzo Ruiz Parish. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at sumainyo nawa ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo magpakailanman. Amen. Natapos na ang banal na pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos.